Yan yung sinabi ni Bongbong Marcos. Ito na ngayon, partner. Oo, ni Mr. President. Yan yung sinabi niya na sinimulan daw yung proyekto noong 2023. Pero yung tawag nito, yung approval, 2022 din ang sinimulan yung trabahuin yung proyekto 2023. Oh, yun yung sinabi niya. Pero ang katotohanan niyan, partner, eto ang original plan ang original na nagplano talaga nitong Bocana Bridge si VP Inday Sara Duterte. Oo. Maliwanag naman yung partner kasi nga dito sa huli nating binasa, October 2018. Inanunsyo na ito ni pangalawang Pangulo, that time ay Mayor Sara Duterte. At sa build ito ni Pangulong Duterte, tinarabaho. Oo. Ayan mga partner. So, ito ngayon yung tumutog ba yung sinasabi mo, partner, na kini-question ng mga tao na mukhang kini-credit grab ni Pangulong Marcos Jr. itong Bocana Bridge. Tama ba yung partner? Oo. Ibigay natin yung mikropono kay Bisdak. Baka may masabi siya. Ano masabi mo, partner Bisdak? Nasabi nyo na lahat eh. Binayad nyo na lahat eh. Akala ko, tayo na lang na nag-uusap dito eh. Hindi, nakatahimik yung mama. Partner Bisdak, ano masabi mo? Kasi akala nyo, wala kayong kakasama eh. Ayan na. Alam niyo po, mga kababayan ko, mga nasa Berada Aguila, pag ikaw ay isang presidente na meron kang isang delikadesa, kung hindi ka credit grabber talaga, kasi yan ang tingin natin sa kay Bongbong Marcos, credit grabber na siya, pwede mo namang i-acknowledge yun. Ang proyektong ito ay hindi kami nagsimula, ang proyektong ito ay under previous admin, at ito ay ideya ng dating Mayor Inday Sara Duterte, naman ay Vice Presidente. I-acknowledge mo lang na naabutan na ho namin ito, mid na po ito, pinagpatuloy lang po namin kasi may pundo naman na. Correct. Kaya tinapos na ho ito. Alam mo, partner, kasi simpleng logic lang ho yan eh. Hindi mo ho po pwedeng sabihin na itong tulay na ito ay proyekto ng gobyernong Marcos. Unang-una, in the first place ano po bibigyan ng China ang gobyernong Marcos ng proyekto yung foreign policy ni Bongbong ay kalaban ng China. Sige nga, pag-isipan niyo po ninyo. Nako, tumpak ka dyan, Doon partner. pa lang eh. Oo, doon pa lang maiisip mo na. Tika, bakit magbibigay dyan? Panay kayo banat. Kasi nga, ang proyektong ito ay mid na sa panahon ni ang previous admin Duterte. Regalo po ito ng Chinese government sa mga taga Davao dahil kaibigan nila si former President Duterte. Doon po talaga nagmaterialize. Ito, partner, kung hindi ako dito nagkakamali, alam niyo po yung Binondo Bridge. Binondo Bridge sa Maynila. Yun yung Binondo Intramuros Bridge, partner. Binondo Intramuros Bridge. Ni piso, walang gastos ang gobyerno dyan. China din yan. Yan ay pondo ng China. Regalo lang din yan sa atin sa panahon ng former President Duterte. So ngayon, itong tulay din ng Bocana na yan, regalo din po yan ng China. Walang gastos ang gobyerno dyan, walang gastos ang Pilipinas. Yan ay award. Award talaga yan, partner. Yung tulay na yan. Ang sistema, di ba ang nagpupundo China? Ang sistema dyan, yung pira na yan from Chinese government ay napupunta doon sa sinong gumawa? Chinese Construction Company. Tama ba? Yes. Yung Opo, partner. Yung CCC. Yung CCC Construction Company, hindi na dumadaan yung pira na yan sa pira sa gobyerno. Dumiritso na yan. Hindi na dumadaan sa DPWH, sa mga buhaya, under Marcos admin. Wala na. Diniritso na. Wala na. Diretso na mismo. Chinese to Chinese na po ang nag-uusap dyan. Chinese government kasi contractor, Chinese din eh. Chinese din eh. Kaya ang pira niyan, yun ang ginagawa ho ng sistema ng Chinese. Hindi na binibigay sa government, sa Pilipinas, ang pera nila na ipinundo dyan, pinanggagawa sa tulay, diniretso na doon sa Chinese company na naggawa ng tulay. Sa makatwid, ni piso, walang ambag dyan ang Marcos admin. Ang nagplano dyan, Duterte admin, regalo ng Chinese, sumatik po yan ay
nasa build program pa rin yan, undertake it pa rin yan ng Duterte admin. Ngayon, nangyari lang na natapos under Marcos admin. Pero it doesn't mean na natapos sa Marcos admin, yan ay aangkinin mo ng proyekto. Hindi ganon. Kailangan bigyan mo rin ng credit yung mga nagsimula niyan at dahilan ng pagkagawa ng naturang proyekto. Nakakahiya nga kasi ina-announce sa publiko ni former Mayor, Vice President Inday Sara Duterte, may video partner. October 2018 nasabi, meron pang parating na tulay na ibibigay ang Chinese government sa atin dito sa Davao City, na ito ay konektado rin sa mga coastal road na ginagawa ng previous admin Duterte. At alam ko, groundbreaking pa sila. Inaugurasyon na yan, yung video na yan. Yan po yan. Itong video na yan, yung patunay doon sa Coastal Road, Bukana Bridge, na under Duterte admin, nag-inaugurate. Ito po yung proyekto na gagawin natin. I think, gusto nga na nila partner, i-connect yan sa yung Bukana Bridge at ang Samal. Gusto pa nga nila i-connect, kaso nga lang medyo nagka-problema yata sa right of way. Kaya ang nangyayari ngayon, ito na. Ang nakalungkot lang naman para sa akin, ibigyan mo naman ng appreciation yung previous admin at saka yung Duterte family dyan sa Davao City. Parang lumalabas ikaw mga may dahilan na nagkaroon ng proyekto. Lumalabas na parang ikaw ang may-ari ng Davao City. Ikaw yung gumawa ng proyekto, wala kayong planong ganyan. Sa flood control nga, ni piso, walang pundo si Pulong, walang pundo yung Davao City, Distrito, First District Walang pundo, zero, walang insertion. Ito pa kaya partner, bibigyan ng bilyon-bilyon ng pundo, bibigyan ng tulay ni Bongbong Marcos ang Davao City. Malabo. Ng pamilyang Marcos, ang pamilyang Duterte ay tinuturing po ng pamilyang Marcos na kalaban pinipersonal. Bibigyan pa kayo ng tulay, malabo partner. Bilyon-bilyon yung tulay. Correct. Flood control, walang pondo. Ito, sasabihin ninyo, proyekto ng Marcos government, mukhang ang layo sa katotohanan, partner. Ayun. Partner PL, ano pa ang iyong makaragdagan dito? Bago si partner PL, mayroon akong napansin doon at mayroon akong gustong ipagdiinan at napunto na napakagandang sinabi ni partner Bisdak kanina doon, Yung isa, teka, hindi ko naalala. Ikaw muna ka, partner PL. Babalikan ko 'yon, ha? May maganda siyang naipunto kanina Doon tayo sa doon ako sa pagiging credit grabber ni Mr. President. Ayon na rin yan sa ating mga kababayan. Pero bago tayo magbigay ng komento, maraming salamat po kay Josie Diri. Ayan, Daria. Maraming salamat po. Mga partner, totoo at tawag nito, sangayon ako sa mga sinabi ni partner Bisdak na papaano mabibigyan ng proyekto si Pangulong Bongbong Marcos, gayong alam mo naman ang relasyon nila ngayon, mga partner, medyo hindi maganda ang relasyon ng presidente natin at ng presidente ng China, Hindi maganda dahil nga diyan sa mga giriang nangyayari diyan sa West Philippine Sea, yan ang naging dahilan. Kaya maaaring napakalabo talaga na hindi ito sa administrasyong Marcos, itong Bukana Bridge, kundi sa nagdaang administrasyon pa ito. Ang nakakatawa lang, mga partner, ang nakakatawa lang, dahil kahit na alam ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ng mga taga Davao, na hindi ito sa administrasyong Marcos sinimulang trabahuin hanggang sa matapos, inaangkin niya pa, mga kababayan. Kaya naman tuloy, hindi maiwasan ng ating mga kababayan na tawagin si Pangulong Marcos na credit grabber. Yan ang tawag sa kanya ngayon. Maliban pa dyan sa credit grabber na yan, sinungaling, napagsabihan tuloy siya, fake news siya, mga partner, parang ganun ba? Kasi magkakalapit lang yung mga yung salita na yan para magpipinsan lang yan credit grabber, sinungaling, tawag nito, yun, ano yung sinabi? Sinungaling. Kung sinungaling, partner, may kapatid yan. Budol-budol. Budol-budol. Yan, budol-budol. Partner, yung sinungaling daw, kapatid daw ng magnanakaw. Ay, naku po. Ikaw may sabi niyan. Tol, baka pinsan.
Pinsan. Pinsan. Pinsan. Hindi ba Pinsan sila. hindi ba kambal, partner? Ang sinungaling kambal ng magnanakaw. Ganun ba yun? Partner, dagdag lang ako. Sige, Tingnan mo, partner Bislak. Sige, tuloy. malayo yung logic ng mga supporters ni Bongbong Marcos. Oo nga eh. Talagang yung mga say, Mada vloggers, Oo. yung mga sympathizer niya, marami, no? Marami Kasi, akong tropa malayo dyan, yung partner. Oo nga mga kamukha mo rin. Kasi tingnan mo tayo, kasama ka-PL. Sinasabihan tayo ng mga Dili ko ka ubandira. hindi ka nakasama doon sa I think sinasabihan ka rin. Pero kami kasi na-topic kami ng sino ba yung Daily Inquirer ba yun, na Philippine Star. Sinabihan kami ng mga pro-China. Kami. Pro-China daw tayo. Kami. Gayon. Sinasabi nila pro-China kayo. Tayo naman hindi po natin yan itinanggi na talagang gusto natin makipagkaibigan sa China. Totoo. Dahil iyon po talaga ang history ng Pilipinas between Chinese incheck na tawag natin sa kanila at Pilipino. Kasi matagal na po ang ating relasyon na iyan. So walang issue yun sa atin na tawagin tayo pro-China. Pero paano ho ito? Galit kayo sa China, galit kayo sa amin, mga political vloggers na pro-China. Pero itong si Pangulong Bongbong Marcos, itong tulay na iniregalo ng Chinese government sa Davao City, at pinuri niya ang China. Di ba ho? Proud siya dyan. Magandang pakagawa. No? De kalidad. Maayos. Magaling gumawa yung China. Tama ang presyo. Di ba? Yun ang mga linyahan niya. Pag tiningnan mo overall, talagang puring-puri niya yung Chinese government sa mga pagkakataong iyon. Mhm. So ngayon, di ba sinampal kayo kaliwat kanan dito? Galit kayo sa China? Sinibayan nyo kami na pro-China kami, pero ito, credit grabber kayo. Pinuri ninyo ang China, inangkin ninyo na proyekto ho ninyo yan. So anong klaseng paninindigan yan at anong klaseng pagkatao kayo? Di ba ho, nakakahiya sa isang Pilipino? Di ba ho, nakakahiya sumuporta sa isang Pangulo na sinasabi ho ninyo ay magaling na ang galing galing sa China. Ayaw pasakop sa inchik, ayaw pasakop sa mananakop. Kinamumuhian ho ng Pangulo ninyo yung China Binira ninyo sa ASEAN ASEAN Summit, nagsusumbong kayo. Pinagmumukha ninyo sa mga ASEAN region, ASEAN countries, na ang China ay masama. Ang kaibigan ninyo ang Amerika. Pero ano po ang nangyayari? Yung tinagurian ninyong mananakop, tinagurian ninyong masama, tinagurian ninyong walang kwenta, kinamumuhian ninyo, mga Chinese, pro-China kayo. Pero ito pa ang nagbigay sa Pilipinas ng tulay ni piso, wala po tayong ginastos dyan. Correct. O diba hindi parang lumutang kayo sa hangin dyan at kinain ninyo yung inyong mga pinagsasabi. Nasaan ang Amerika? Binigyan tayo ng tulay? Hindi. Wala. Oh. Ito yung patunay, partner, na kailangan lang po natin makipagkaibigan sa China. Ito yung patunay na ang turing ng China sa atin ay kaibigan. Kapatid. Kasi kung hindi kaibigan, kapatid, parang dugtong na nga ho yung bituka natin ng yung mga inchik Correct. Natutulin. Paglabas mo, may Chinese. Di ba? Yung opisina mo, may-ari Chinese. Di ba? Punta mo kasi sahod na, yung ATM Chinese, may-ari Chinese. Correct. Yung mall, may-ari Chinese. Lahat ng gamit natin, made in China. Yakapin na po natin. Mas maganda pa ho siguro magiging Chinese tayo kaysa magiging Amerikano. Kasi yung Chinese, binigyan tayo ng maraming oportunidad para umangat ang ating ekonomiya. Proven and tested yan sa panahon ni Duterte admin na hanggang ngayon ay tinatamasa pa rin natin ang kabutihan ng Chinese government. Ito yung sinasabi natin. Kaibiganin natin sila. Kaya yung mga tipangan ninyo na wala sa lugar, itapon nyo sa basurahan. Yung pride ninyo na walang kwenta, gamitin po natin yung mga utak natin para po ang ating bansa at ang ekonomiya ay lumago at para maging masaya ang maraming Pilipino dyan, partner.
Alam mo, partner. Tumpa ka dyan, partner, Bisdak, ano? Bago ko ano muna kay Sige, sige. partner PL, papasingit lang ako ha. Ito nga yung ano ko eh. Ano na ngayon ang kanilang masasabi? Kasi tila baga ang dating dito ni PBBM, mukhang nagiging pro-China siya dito. Ayan na, oo, pro-China. Ano yung narrative? Paano na Hindi, yung walang narrative? masama. Walang masama kung maging pro-China siya. Oo nga, partner. Walang masama, oo. Ang punto dito, ano na ngayon yung naratibo nilang anti-China narrative? Wala so, na. saan na sila Wala ngayon na yun. dito? Sunog Diba? na sila, sunog na sila ron. At itong mga partner, ang aking observation dito, aside from ito, mga sinasabi ni partner Bisdak at ni partner PL, napakaganda ng mga punto. Mayroon pa akong pinupunto dito, partner. Matatandaan ninyo, yung balik lang tayo ng konti, partner, ha? Ikunik lang natin ito dito sa nangyayari ngayon, sa bagong pag-award dito or ni PBBM dito sa Bukana Bridge. Natatandaan ninyo, mga kapartner, ang mga project na 5,500 flood control projects na natapos na, ipinagmalaki yan ni PBBM mismo sa kanyang zona. Tapos naalala nyo, partner, nung, aywan ko kung anong taon yun, 2023 ba rin yun o 2024, mayroon isang tulay sa bandang Mindanao din na nagkukonekta sa dalawang Lanao. Tsaka, Lanao ba yun, mga partner? Pangil Bridge. Oh, yun, Pangil Pangil Bridge yun. Pangil Bridge. Oh. Yun din ay proyekto pa rin yun ni Tatay Digong nakaraan, pero inangkin din nila nagkaroon ng inauguration, lahat ng kanilang mga pro PBBM narrative, yung mga vloggers nila, yung mga mainstream media, full force sila na ito, yung project ng Pangulong Marcos, napakaganda, di ba? inangkin na naman nila. Inangkin nila, angkin sila. Ito mga partner ang twist at ito yung isa sa senaryo na sana wag naman mangyari. Kasi baka mamaya, wag naman ha, baka mamaya once na nagka-diferensya ito, isisi na naman kay Tatay Digong. Biglang bawi. Biglang bawi na naman sila. Kung maganda ang appreciation, maganda, inauguration, maganda, tapos na, sila ngayon magki-credit. Sila ngayon ang mag-grab ng credit. Pagdating ng mayroong diferensya, abiriya, ay kay Duterte yan eh. Duterte yan eh. Yun ang masakit. Pero partner, napanood ko, bago ko ibigay kay Kapila, napanood ko si PBBM kanina doon sa PTV4, sinabi niya, yung sinabi kanina ni partner Bisdak, Ano? aminado si PBBM Na. napakahusay ng mga gumawa na Chinese dito. Ayo. Yun, partner, ang i-input natin sa ating mga viewers at mga listeners. Yan. Pakatandaan natin, mismong si PBBM, aminado siya na walang korupsyon doon, maayos, mabilis, efficient yung ginawa nitong Chinese company kung kaya't mayroon isang magandang proyekto na nangyari Kasi dito nga, sa China. Bukana Bridge. Partner, kunti na lang. Sige. Ngayon, once mga partner na magkaabiriya ito, kanino ito, partner? Alangan naman isisipan niya kay Tatay Digong. Partner PL. Eh, ikaw naman. Neymar! Si Neymar may kasalanan. Ikaw na kaisip na. Kung gusto talaga ni Pangulong Marcos, mga partner, na mabigyan tayo ng maraming tulong talaga yan, partner eh. Wala tayong utang dyan kahit na piso eh. Wala tayong iniluwal dyan kahit na piso eh. Talagang ganyan kabuti ang China sa Pilipinas. No? Kung makikipagkaibigan lang sana talaga itong si Pangulong Marcos sa bansang China, mga partner, at wag na siyang umasa sa Amerika kasi pinaaasa lang siya ni hindi nga siya binigyan ng mababang taripa, di ba? Napakataas, samantalang ibang bansa binigyan, no? Hindi lang sana yung mga tulay na ito ang maibibigay sa ating bansa, mga partner, kundi napakarami pa. No, baka pati mga paliparan, mga nagtataas at naglalawakang mga super highways, maaaring ibigay yan sa atin ng China. Kapalit yan ng pakikipagkaibigan natin sa China. Kaso iba ang tawag nito nasa isip ng ating pangulo, mga partner. Kumbaga meron siyang sariling diskarte na yung diskarte niya maituturing nating palpak. Kita mo, dumikit siya sa Amerika, ano nangyari? Wala naman tayong napala sa Amerika talaga eh. Tayo pa nga pinakinibangan, di ba? Napakataas pa nga na taripa sa atin eh. Samantalang ibang bansa, napakababa lang eh. Sa madaling salita, ginagawa pa tayong milking cow nitong Amerika na ito. Kung sana
no, makipag-ayos, makipagkasundo itong si Pangulong Marcos sa China, hindi lang yan ang maibibigay sa atin ng Partner. bansang China. Partner, ito pa nga, yung observation natin dyan tungkol dito sa bridge na pinagawa ng China na inaangkin ni PBBM. Mhm. Yang Bukana Bridge, project lang siguro na inangkin ni BBM ang di takot daanan ng mga motorista. Ayun. Bakit mga partner? Aha. Kasi alam nilang kay FPRRD. Mhm. Kasi kung totoong project pa yan ni BBM, di dadaan ang mga motorista dyan, takot baka biglang gumuho. Partner kunti lang ha. yung ano, Bago ka partner Bisdak. Alam mo napapanahon nitong baka biglang gumuho kasi 'di ba yung mayroon ding gumuho doon sa may parting Isabela mga kapartner? Inangkin niya rin yung una yun. O di ba kaano lang noon kakatapos lang noon, gumuho ka agad May partner. picture sila ron, partner. Oo. May mga Yun picture. nga mga partner. Mm. So partner Bisdak, ano mo dito? Shoutout po muna sa kasamahan nating political vlogger, Sir Ko of Meetup, at magandang hapon din kay Ate Cherry Tusake. Ayun. Kamuti Oy partner, mo. dagdag ko na rin si Kamuti Muto at saka si Ma'am Imelda Calves Tsaka yang si ano, nag-comment sa kanina ng Pangil Bay. At saka si Maal Jose, Madam Maal Jose, yan, nakapasok na siya. Oo. Mm. Mga kapartner, parang tinuruan tayo ni Pangulong Bongbong Marcos na maging makapal ang mukha. Ah, Yan ang grabe. isa sa mga nakita ko. Kasi ganito tingnan mo proyekto ng Chinese government, pinuri niya, no? Pinuri niya. Tingnan mo, wala siyang delikadesa. Yung mayor ng Davao City, hindi niya inimbita. Ayun. Tama? Mm-mm. Hindi niya inimbita. Wala Hindi niya nga nabanggit yung pangalan eh. Hindi nga nabanggit yung pangalan. At isa pa to partner, nakakahiya. Puring-puri niya yung China kagahapon kasi ang ganda nga naman talaga ng tulay. Pero partner, yung ambasador ng China, hindi man lang inimbita. Oh. Dapat man lang. Kasi proyekto ng China eh. Correct. Nasaan yung representative ng China dyan? Oo. Bakit sila lang? Ang kakapal ng mga mukha ng mga to, ang kukupal ninyo, hindi nyo proyekto, ni piso, wala kayong ambag, representative from Duterte, family, Davao City government, wala, atong representative ng Chinese embassy, wala. Kayo lang ang nandyan. Kapal talaga ng mukha ni Bongbong. Masabi, ang problema nga takot sila na ipasok itong si Diskaya sa Witness Protection Program, baka lahat sila ay babagsak. Para sa akin, partner, itong mga investigasyon patungkol sa flood control, ghost projects under Marcos admin, wala nang katuturan ito. Puro na lang ito, Sarsuela, pagtatakip. Kumbaga, yung kredibilidad, no? Yung kredibilidad ng Marcos admin patungkol sa paglaban sa corruption, as in negatibo, zero eh. Wala hong naniniwala na dyan. May bahid eh. Nagkaroon na po ng bahid ang kanilang integridad. Tingnan mo, sino ba ang nagpaimbestiga? Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos ay inaakusahan ngayon na kasabwat dito sa mga maanumalyang insertion ayon kay Saldico. 100 billion na insertion sa kanya, 50 billion kay Sandro, at yung SOP pa na 2 billion na buwan-buwan ayon kay Saldico. Sa tingin mo ba, yung mga ginagawa nilang investigasyon, meron pa ba yung credibilidad? Sa akin, zero na eh. Wala na yan. Kaya pag nagsasabi sila may nakasuhan, may kakasuhan, may rekomendasyon, wala na, napapagod ang taong bayan sa pabalik-balik at ulit-ulit. Kaya sabi ko nga, di ba kagahapon, nag-recommend ako para magkaroon tayo ng integridad at kredibilidad sa paghahabol sa mga kurakot sa gobyerno. Mas maganda nga mag-leave muna itong si Pangulong Bongbong. Ibigay niya muna ang Pilipinas kay Inday. Vice President Inday Sara. 1 taon, partner eh. Kasi wala nang naniniwala sa investigasyon, partner. Kahit sa ICI. Parang lumalabas na pinaglalaruan na lang tayo ng mga politiko na nakapalibot kay Pangulong Bongbong Marcos at ipinilit at gustong ilihis ang totoong katotohanan at mastermind sa pangungurakot na ito. Nakakawalang gana, lagi na lang may ganyan, rekomendasyon. Ang gusto naming malalaking isda, yung tipong pag sinabi niya rekomendasyon, matutuwa ang taong bayan. Yung mga pangalan na mga mahalaga, yung mga main character sa paglilimas sa kaban ng bayan, mga insertion, ito yung kailangan natin, partner.